Magandang araw, mga kabugtaw. Pilipino ka ba? Yan ang tanong ni Tariela sa mga kumakampi daw sa China kasi recently na ano siya natimbog siya eh. Yung Salasala yun, yung binigay niyang talk na may memes ni President Xi Jinping. Nireklamo siya ng Chinese embassy nag-file ng diplomatic protest kasi dinefame niya yung leader ng China na mahal sa China at saka napakataas ng rating noon, napakataas ng trust rating noon ni President Xi. Eh, dinig ko sa Coast Guard, ano nagulat daw si Tariela kasi lumaban yung binanatan siya ng Chinese embassy kasi ilang taon na siyang ganyan pero tahimik lang yung Chinese Embassy, nga may bagong ambasador na palaban, binanatan siya, nagulat daw siya. At agad-agad kumampi sa kanya yung mga tampo niya, lalo na yung amo niyang CIA na si Raymond Powell. No? Pati mga senador, nakakaya yung ginawa ni Tulfo. No? Layas daw. Fuck off. American citizen yun. Itong si Tulfo, hindi naman lang iniisip at saka si Soto no, na magfa-file ng persona non grata. Sabi naman ng Chinese ambassador, we will leave as a team, we will close our embassy. At sabi ko sigurado may repercussion yan. Kung close din yung embassy sa China. Paano yung mga mahigit kalahating milyon ng mga Pilipino nagtatrabaho sa Hong Kong, Macau, at saka sa mainland. One time nasa hotel ako sa Nanjing, Shangri-La, no? Yung banda doon Pilipino, nung sa Guangzhou ako, yung hotel doon, yung banda doon sa lobby, Pilipino rin. At nakausap ko pa nung nag-break sila. Sabi nila, sarap ng buhay dito sa China, ang taas ng sweldo, mura lahat, no? At saka very efficient ang transportation system, sarap ang pagkain. Sabi yung mga Pilipino lang naman sa atin, hindi alam talaga kasi sabi ko, oo nga, naniniwala sa propaganda. No? Tsaka ang Strat-based, nag-ano din, nag-statement din na our official are just protecting our sovereignty. Ayan, yun, medyo halo niyo kasi kala ko ba pinaglalaban niya yung West Philippine Sea that does not exist. We don't have sovereignty in the sea. It's only sovereign rights, lalo na dyan sa 200 nautical miles EEZ natin. Pero ilang beses ko nang sinabi, hindi natin alam kung saan talaga yan kasi yun nga, hindi tayo nagpa-survey. No? Hinahalo-halo nila Tapos yung strat-based, international law. Hindi naman sinasite anong provision ng international law. No? Parang si Tariela rin. Puro international law. Pag tinanong mo which provision was violated, hindi naman masasite. No? Ah, alam mo itong mga senador, si Soto, si Itbulaga, si Tutasen, tawag nila, si Tulfo, eh, wala silang pakialam sa mga Pilipino As long as marangya yung buhay nila na kapag nakaw sila, lalo na yung si Tulfo, ininsulto pang China na komunista dito, democracy daw. O ayaw nyo ng demokrasya dito, lumayas kayo. Ano, I'm very sure. No? Pag tinanong mo si Tulfo, ano bang demokrasya? I'm sure hindi masasagot niyan. Maliban na bobo siya, pero mahirap sagutin talaga yan. Ano ang demokrasya? Kasi konsepto yan Parang ano yan, 1,000 trees. You can close your eyes, you can think of 1,000 trees, pero subukan mong bilangin isa-isa yung mga kahoy na hindi mo mabibilang. May mga may mga societal form of democracy like election, uh, branches of government, legislative, judiciary, executive. But the form of government, democracy or communism, does not reflect the quality of government. No? Tingnan mo yung China, komunista, pero yung quality of government, quality of governing, the quality of leaders, ang taas, ang ganda. Sa atin dito, sabi nga ni Sas, itong si Tulfo, uh, yung demokrasya na sinasabi, yan ang demokrasya na kung protekta sa kanila sa nakawan nila, no? Yan ang demokrasya dito sa Pilipinas. Singapore by Western standard is not democratic. Pero maraming Pilipino nakatira doon at kontento sila. Mataas ang sahod, magandang pamumuhay, napakahigpit, no? Pero
kontento sila. Eh dito, maluwag. No? Ang ibig siguro sabihin ng tool from democracy, freedom of speech. Yes, there's freedom, but there is also liability. Freedom is not license. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Ang baba talaga ng antas ng pag-iisip nitong mga senador natin, nakakahiya. Pero walang hiya naman mga yun eh. Hindi nila mararamdaman yung... Ako nahiya kay Tulfo eh, kasi pinahiya yung sarili niya, pinakita niya talaga yung kabubuhan niya at saka yung pagkahipokritoy niya na US citizen siya. Nagnakaw siya ng identity si Eric Sylvester. No? Pero ang dami nila. Ayon nga kay SAS, itong mga politiko na bumabanat sa China, nag-audition kay Uncle Sam kasi malapit na yung eleksyon eh. Eh siyempre, pinapakita nila na anti-China sila, pro-American sila, no? Para hoping na mabasbasan sila ni Uncle Sam. Walang naging presidente ng Pilipinas na walang basbas ni Uncle Sam. Kay Erap lang sila at saka kay Duterte nahirapan kasi talagang overwhelming yung boto kaya hindi nila kaya, no? Magre-revolusyon yung mga tao. No? So naging kaya ng basbas ni Uncle Sam mga politikong ito kaya sip-sip ng sip-sip, banat ng banat sa China. Audition nga daw, sabi ni Sas Rogando Sasot, no? Nag-audition sila kay Uncle Sam. No? Pilipino ka ba? Yan ang tanong ni Tariela. Ano bang tunay na Pilipino? Nalala ko, hindi ko nabanggitin yung pangalan, may isang former army chief, kilala ko rin kasi noong ko eh. No, tinanong ako kung Pilipino ka kasi sa forum namin, may group chat kami sa Viber. Eh ako palagi, ano yan, ano yan, group ng mga PMAs, no? So, uh, palagi kung maraming nagpo-post ng anti-China, eh sinasagot ko naman according to facts, according to international law, citing specific provision. Hindi tulad ni Cariela. Tinanong ako, retired yung army chief na yun eh. Kung Pilipino daw ako. Ano bang Pilipino? Ang Pilipino ba ay isang tao na gustong umunlad ng Pilipinas o isang tao na gustong isalang sa walang kwentang giyera, digmaan, away ang Pilipinas tulad ng ginagawa nitong sina Cariela, sina Trinidad, itong mga senador, itong mga politiko na to. Ano bang tunay na Pilipino? Ang ginawa niya dito, ano eh, the usual tactic, no? You versus them, no? Me versus them, no? Uh, Pag kumampi ka sa China, hindi ka Pilipino. Pag kumampi ka kay Tariela, Pilipino ka kasi pinoprotektahan mo yung soberenya daw. Yun na nga eh, magulo soberenya. West Philippine Sea, wala namang sovereignty dyan. Ano niya eh, hinahalo yung mga issue and typical tactics sila kami, no, magkalaban, inahati. No? Eh, kita naman mga tao sa social media, kawawa si Tariela sa mga netizens eh. Na-highlight palagi yung ilong niya. Kay Pinocchio daw, mahaba yung ilong pag nagsisinungaling. Si Tariela naman, lumalapad. Hmm? Tapos dininay niya pa doon. Kung tinanong siya na yan, sabi niya, hindi ko naman sinabing leader nila yun, yung sa memes ni Xi Jinping. Tapos may video pa, 7 beses sinabing si Xi Jinping, eh sinungaling talaga. Eh nature niya na yan eh. Kaya nga nag-resign sa PMA yan because of honor violation. Bago siya ma-convict ng honor committee, nag-resign na lang siya. No? Kaysa ang record niya is discharged because of honor violation. So nag-resign. So, may ano talaga, may nature, may background na sinungaling talaga, cheater, honor code violator. Eh, kilala kayong tumanggap sa kanya sa Coast Guard eh. Imagine 3 weeks short of graduation na discharge. May estudyante nga ako dati sa PMA, 3 days before graduation, wala nang klase, tapos na lahat ng requirement, discharge pa kasi honor violation kasi lumabas ng PMA, pumunta ng city na hindi rin paalam. No? So, yun, discharge 3 days before graduation, tapos na lahat ng requirements. No? Ganun talaga. No? Kaya, itong si Tariela, itong si mga politiko natin na pinapahamak ng bansa, imagine, no? Ang hindi lang dyan, maliban sa mga OFW natin, yung agrikultura natin, mamamatay kasi number one trade partner natin ang China when it comes to agricultural products and mga manufacturer dito sa sa Pilipinas nag-i-import ng spare parts ng parts sa China para sa manufacturing nila. Kung itigil ng China yan tulad ng ginawa noon after
yung Quirino bus hostage crisis. May mga nakausap ako noon na may kilala sa Politburo, sabi nila, we don't hate the Philippines, we just don't like your president. We will not go to war with you, but we will hurt you terribly. So yun, yung pineapple, yung banana na export natin, tinigil, yung importation ng parts, tinigil, talagang dumapa yung ekonomiya natin ngayon. Yung ibang Asian countries, naku, nagkakandara pa para pabango sa China, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, kaya nga ang ganda ng ekonomiya nila eh. Tayo naman, aawayin natin, we will cut off our ties. Diyos ko. Sabi ko nga, wala silang talaga itong mga senador na ito. Ay si Soto, bobo naman talaga yan eh. Oh, okay lang sana kung bobo, pero may puso sa bayan. Wala eh. Wala silang pakialam doon ng mga politiko natin. Mas long marangya yung buhay nila, masarap yung pagkain nila. No? Hindi sila namumblema sa kukuha ng pera, pambili ng pagkain, pambili ng gasol, pambayad sa ospital, pambayad sa renta, pambayad sa eskwelahan. Wala silang hindi sila namumblema ng ganyan sa dami ng perang ninakaw nila sa bayan. Kaya ganoon na lang sila magsalita. Mga Pilipino, ano bang gawin natin? Papayag ba tayo na ganito na lang? No? Well, ang social media isang outlet, no? Ako, pag may nakita ko yung mga politiko na pinangalanan ni Diskaya, sisigawan ko talaga yan, kulong na yan. Oh, bahala na kung magkarambulan tayo dyan, lalaban naman ako. No, hindi tayo dapat manahimik. No? Kasi ang kinabukasan ng susunod na salinlayat at susunod pa ang nakasalalay dito. At kahit tayo, kahit saan ako pumunta ngayon, daming nagrereklamo sa akin, ang hirap na ng buhay ngayon. Kahit ako, naramdaman ko yung hirap na, ang mahal ng bilihin. No? Tapos ito pa, sila sarap ng buhay nila kasi marami silang ninakaw. Pero yung bumubuhay sa ekonomiya natin, mga OFW, ang trading natin sa China, gusto pang sirain. Dahil utos ng Amerikano o nagpapabango sila sa Amerikano. So kahit ang Amerikano, wala na rin eh. They're isolating themselves. No? Europe, kalaban na. South America, kalaban na. North America, kalaban na. Wala, lumiliit din ang mundo nila pero may mga Pilipino pa rin sinasamba mga Amerikano. So, ako'y Pilipino, mahal kong bayan ito, kaya nga gusto kong umunlad, no? Kaya nga, as much as possible, no? Pinapaliwanag natin ano ba talagang issue, ano mga kasinungalingan nila, para hindi lang basta-basta maniwala ang mga Pilipino. Kailangan mag-isip tayo, dahil Pilipino tayo.